Hello everyone. Hallelujah. So, magandang gabi po. Mapagpalang gabi mga kapatid sa ating lahat. Kumusta po kayong lahat? Wala pa po yung wala pa tayong viewers. Maghintay-hintay lang po tayo. Hallelujah. Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin sa gabi ito. Tayo po ay minsan pa na magbabahagi ng salita ng Panginoon. Hallelujah. At sa gabi pong ito ay samahan niyo po ako, samahan niyo po kami na ating pong pagsalusaluhan ang salita ng Diyos sa gabi pong ito. Hallelujah. Wait po natin na ibang viewers. Praise God. Magandang gabi po sa lahat sa atin. Kung saan man po kayo naroon ngayon sa ibang bahagi ng Pilipinas, sa lahat po ng sulok ng ating bansa at sa ibang panig po ng daigdig. Kumusta po kayong lahat? Nawa po ay tayo po ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na nararanasan ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Kayo po ay nakapaghapunan na dito po sa Pilipinas, samahan niyo po ako. Sa ibang bansa naman po, sa oras po ito ay tanghalian sa kanila o minsan sa kanila ay paumaga na, sa iba naman po ay hapon pa lang. So samahan niyo po ako sa gabi pong ito at tayo po ay minsan pang magbabahagi ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Bago po tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Oh, hallelujah, Jesus. Aming Diyos, aming Panginoon, sa oras na ito, ako po ay nagpapasalamat. Pinupuri kita, nasasalamatan kita, Ama, sa oras na ito, dahil alam ko po, O Diyos, na ang kalooban mo pang, Lord God, ay lagi pong nais pang Lord God na malakaran ang iyong mga anak. At nais mo po Panginoon na sa bawat bahagi ng aming pong buhay ay ang salita mo O Diyos ay maging bahagi nito. Hayaan mo po O Diyos na ang gabi ito Panginoon ay patuloy na puspusin ang iyong Espiritu. Tapos sa amin Ama ay patuloy na kausapin O Diyos, sapagkat alam namin Panginoon na hindi lamang sa tinapay ng buhay ang tao, kundi sa bawat salita na magpapalik sa bibig mo Panginoon. Kaya sa gabi ito Panginoon, hayaan mo O Diyos na ang aming pong mga kaluluwa O Diyos ay pakainin namin ang iyong salita. Upang patuloy ito O Diyos na magkaroon po ng ugnayan sa iyo at malakaran ang iyong pagkakaan. Salamat po sa iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin Ama, salamatan ka namin O Diyos. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, magandang gabi muli sa bawat isa. Wala pa tayong viewers. Hallelujah. So, ang atin pong pag-uusapan mga kapatid ay patungkol po sa paano ba natin mas mapapabuti ang ating buhay. Siyempre po, hindi po natin ito magagawa sa ganang ating sarili dahil wala po tayong kakayanan na mapabuti ang ating pong buhay espiritual
kung tayo po ay hiwalay sa presensya ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Makibasa po kayo sa akin sa aklat po ng mga awit, chapter 90, verse 12. Ito po ang sinasabi niya. Bali, dalawa po ang ating pong kukuhanan na aklat. Isa po dito sa aklat ng mga awit, chapter 90, verse 12. Ito po ang sinasabi, yamang itong buhay namin maikli lang na panahon. Itaning sa isip namin upang kami ay tumulong. At ang isa pa po ay nasa aklat po ng San Mateo, chapter 6, verse 33 na alam po natin na yun po ay alam nating mga mananampalataya dahil diyan po tayo nabubuhay. Ang sabi po ng Mateo chapter 6 verse 33 ito, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Magpalain ng Diyos ang kanya pong mga salita sa gabi po ito. Hallelujah. So, sabi nga ay patuloy nating gampanan ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon kahit wala pa tayong viewers. Hallelujah. Pero ito po naman ay makikita nila. Pwede pong silang mag view kahit na late reply na lang, replay. At alam natin na hindi mawawala ng kabuluhan ang salita ng Diyos. Sabi nga ay ang salita ng Diyos ay hindi babalik sa Diyos nang walang bunga. Kaya niniwala po tayo na ang bawat niyahasik ng mga maghahasik na salita ng Diyos, ito po ay tutubo at mag-uugat at mamumunga ng pananampalataya. Ayan. So, ang atin pong tema ay sabi nga ay paano ba gagawing mas mabuti ang nalalabi nating buhay? Ang tanong po natin ay, ikaw ba ay buhay ngayon? At syempre, kung buhay tayo ngayon, tayo po ang kinakausap ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Meron pong nagsabi na may dalawa lang na meron lang dalawang beses na ang pera daw po ay mayroong dalawang beses na pwedeng gamitin o isang beses lang gamitin ang pera, sabi doon. Sabi ay maibibili mo ito ng ayon sa gusto natin, pero isang beses mo lang itong magagamit. Magagamit natin ang pera, pero kapag naibili na natin ito, hindi na natin ito pwede uling gamitin. Ibig pong sabihin, kapag ito ay naibayad na natin sa ating pinagbibilihan, kung ano man ang bagay na ating itong binibili, hindi na pwedeng nating sabihin na akin na uli ang ibinayad ko at bibibilhan akong iba. Siyempre pag ito ay nagamit mo na, na-consume mo na, hindi na ito babalik sa iyo dahil nagamit mo na. Ngayon, isa sa dalawang bagay mo lamang ito magagamit, itong iyong pera. Either ito ay iyong sayangin o kaya ito ay iyong ipamumunan. Amen. So nakikita na ba natin ang tinatakbo ng ating pong pag-uusapan sa oras ng ito. So gayon din po sa ating pong buhay. Maaari po nating gamitin ang ating buhay sa mas mabuti na pamumuhay at pwede din natin itong magamit sa palunging pamumuhay o sa buhay na walang kasaysayan. Pwede natin itong magamit at ito ay maaaring masayang o maaaring ito ay mag-multiply. Amen.
Alam niyo po, kung tatanungin natin ng Panginoon, kung tayo tatanungin ng Panginoon, kung paano kaya natin mapapabuti ang ating buhay, o kung tayo magtatanong sa Lord, Panginoon, paano po ba mapapabuti ang aking buhay? Maaaring alam na natin ang sasagot ng Panginoon. Ayon na din po sa atin pong teksto na atin pong binasa. Ang maaaring isagot ng Panginoon ay katulad po ng sinabi po sa Matthew 6:33, nang sabi po dito ay, ngunit pag sumakita ninyong pagharian kayo ng Diyos at nabuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ang lahat ng bagay ay ibibigay sa iyo. Kung ang Panginoon po ang atin pong tatanungin. At syempre po, yun po ang isasagot ng Diyos sa atin. Pagharian kayo ng Diyos, sabi dito, pag sumakitan ninyong pagharian kayo ng Diyos. Pag sumakitan. Hallelujah. So, kapag sinabing pag sumakitan, ito po ay mayroon pong kalakip na mahigpit na paggawa. Good evening po, Sister Irene. Hallelujah. Una, para po maisakatuparan po natin ang sinasabi po ng Mateo chapter 6:33 at yung sinasabi po ng awit 90 verse 12 na yamang itong aking buhay ay maikli lamang, ay sabi nga doon ay ituro upang tama ang kanyang landas na malakaran. Amen. So, para po maisaayos ng Diyos ang ating buhay, nakatulad po ng ninanais natin, alam po natin na nais natin na ang ating buhay ay hindi po maging palungi o hindi maging sayang. Wala pong nagnanais na ang kanyang buhay ay magamit niya sa walang kabuluhan. Kaya po, meron pong ilang hakbang na ibinigay sa atin ng Panginoon para po magamit po natin sa mas maayos na buhay ang ating pong buhay. Dahil hindi po ito katulad ng ang ating pong buhay ay hindi po ito po ay katulad ng pera na kapag naibili na natin, hindi na ito pwedeng kuhanin sa ating pong pinagbilhan para magamit din po natin uli sa iba pa na gusto nating bilhin. Ang ating pong buhay, kapag nagamit na natin ito, hindi na po natin ito pwedeng ulit-ulitin dahil ang ating pong buhay ay hindi po pabalik, kundi ito ay pasulong ng pasulong. Amen. Katulad din po ang buhay natin sa isang agos ng ilog na kapag siya umagos na, hindi po siya bumabalik. Tuloy-tuloy lang po ang pag-agos ng ilog. Ganun din po ang buhay ng tao. Tuloy-tuloy lang. Hindi pwedeng pabalik-balik, tapos susurong, uurong. Hindi po ganun ang buhay ng tao, mga kapatid. So, ang una pong dapat natin pong gawin upang maging maayos ang ating pong buhay. Kasi sabi, gawing maging maayos ang ating buhay. Una, isaayos ang dapat unahin. Di po ba? Isaayos ang dapat unahin. Ang sabi doon sa ating teksto, na pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian. Ibig sabihin, pag sumakita ng iba pang salin ng Biblia ay hanapin, sikapin, pag sumakitan, hangarin, naisin. Yan po ang nakapaloob doon sa sinabi ng Lord na ngunit pag sumakita ninyong pagharian kayo ng Diyos. Hanapin. Na sa bawat araw, ang ating buhay, ang hangarin ay ang kaharian ng Diyos. Amen. At sa paghahanap ng kaharian, kailangan muna nating hanapin ang hari. Amen. Dahil bakit? Dahil kung walang kaharian, walang hari. Amen. Walang kaharian na walang hari. Kapag may kaharian, mayroong hari na nasa loob ng kaharian. Di po ba? Ang unang buhay po natin, sabi nga, ang una sa buhay natin ay hanapin ang hari ng kaharian. Amen. Kaya sabi ng Lord, ngunit pag sumakita ninyong pagharian kayo ng Diyos. Hallelujah.
So, ibig sabihin, kapag sinabi ng Diyos na pag sumakitan yung pagharian kayo ng Diyos, ang dapat pong mag-rule ay yung hari na naroon sa kaharian. Amen. Ang buhay Kristiyano po ay hindi lamang po pagtanggap sa Panginoon, kundi ito'y paghahanap din sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Nung kung tayo ay tumanggap sa Panginoon bilang ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, ito po ay hindi lamang nabatay doon sa salitang Panginoon na parang pangalan lang siya, kundi ito po yung isa pong karakter ng ating Panginoon. Pag sinabi pong Panginoon, siya po ay mas nakakataas sa atin at tayo po ay servant. So, kailangan nating hanapin ang paghahari ng Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng tunay na buhay. Hallelujah. Di lamang po siya tinatanggap bilang Panginoon, kundi siya din po ay hinahanap, masikap na hinahanap. Hallelujah. So, para tayo pagharian ng Diyos, hanapin muna natin po mismo ay ang ating pong Panginoon. Ayaw. Kumusta po sa inyong lahat? Sister Irene, Sister Pastora Lilia, sabi po ni Pastora, blessed evening po, Paslina, stay safe and healthy po sa lahat ng mga kapatiran. God bless us all. Thank you po. Kauhawan natin lang po. Amen. Dapat po natin kauhawan talaga ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Nais ni Jesus ang unang sandali ng bawat araw po natin. Hallelujah. Di po ba, bago ang habi, kasi keepers na kingdom of God, unahin muna natin ang katuwiran ng Diyos bago ang iba. Yun po ang gusto ng Panginoon. Ang unahin muna natin siya sa bawat sandali ng ating pong buhay, sa bawat araw ng ating buhay. At ang pananampalataya po ay pag-una po sa mga bagay na una. First come first. Dapat po, kung ano talaga yung una, yung talaga dapat ang ating inuuna. Amen. Hallelujah. At ang pagharap po sa hari, o paghanap po natin sa ating pong hari, ay paghahanap po sa kanyang paghahari. Yun po ang ibig sabihin na seek ye first the kingdom of God. Hanapin muna natin ang paghahari ng Diyos sa ating pong buhay. Yun po ang ibig sabihin na paghanap sa hari ay ang paghahanap sa kanyang pagkahari. Tama po, sinasabi po ni Sister Irene. Totoo po, ang karyan po ng Diyos ay nararapat na maging nasain ng buhay po natin. Amen. Dahil bakit po? Kasi po, kapag hindi po natin hinahanap ang paghahari ng Diyos, iba po ang ating pong mahahanap. Dahil dalawa lang po ang nagro-rule sa mundong ito. Ang Diyos at ang kalaban ng Diyos. Walang iba kundi si Satanas. Amen. So, kailangan po na tayo po ay nasain natin, kauhawan natin, hanapin natin ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan po ng paghanap sa hari. Hallelujah. Hinahanap po natin ang kaluwalhatian ng hari at sa bawat bahagi ng ating buhay na dapat po na sa ating pong pang-araw-araw na buhay upang patuloy na makapaghari ang Diyos na katulad ng ninanais natin na tayo pagharian ng Diyos, ay hanapin po lagi natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa atin pong lahat ng bahagi ng ating buhay. Ano po sinasabi ng unang Korinto chapter 10 verse 31 hanggang 32. Ito po ang sinasabi po ng unang Korinto chapter 10 verse 31 hanggang 32. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Hallelujah. Di po ba malinaw po yung pagubili ng ating pong Panginoon sa atin? Kaya sabi po dito ng Korinto, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o kung ano mang ginagawa natin,
ay gawin natin ang lahat ng ito sa ikaluluwalhati, ikalulugod ng ating Diyos. Amen. Alam natin sa atin pong sarili kung ano po yung ginagawa natin, kung ito ba'y kalugod-lugod sa ating Diyos. Alam natin sa ating sarili, bakit? Binigyan po tayo ng Diyos ng Kanya pong banal na Espiritu upang siya pong makapangusap sa ating mga puso habang tayo po ay narito sa daigdig na ito. Hallelujah. Kung tayo po noon, sabi nga ng tayo hindi pang mga mananampalataya, ang atin pong sinasabi kapag tayo po ay nagkakaroon ng guiltiness, ang atin pong sinasabi ay sinusurot ako ng aking konsensya. Pero tayo pong mga mananampalataya, ang atin pong sinasabi kapag tayo ay nagkakaroon ng guiltiness ay nakukunbik o kinukunbik ako ng banal na Espiritu. Amen. So, ano man daw ang ating ginagawa, kumakain man tayo o umiinom, ay gawin natin ang lahat na ito sa ikararangal ng ating Diyos. At sa verse 32 pa, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni inuman ng mga Hudyo, ng mga Grego, o ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Ibig sabihin, huwag tayong maging sanhi ng pagkakasala ni inuman, mananampalataya man o hindi. Sabi kasi dito, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni inuman ng mga Hudyo, ng mga Grego, o ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos. May Diyos man o wala, ang sabi ng Panginoon, ang Kanya pong tagubilin sa atin, huwag tayong maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Hallelujah. Hindi po pwedeng sabihin natin na wala akong pakialam, buhay ko to. Hindi po ba, hindi po tayo nabuhay ng para lamang sa ating sarili. Amen? Hindi tayo nabuhay para sa ating sarili lamang. Sabi nga ng isang mangangaral ay na pangangatwiran ng ibang mga mananampalataya, sabi ay, wala kayong kapakialam kahit ipaghampasan ko sa 4 na sulok ng Pilipinas ang akin pong katawan. Buhay ko to. Pero hindi po yun eh. Tayo pong mga mananampalataya ay ilarawan ng Panginoon na hindi nakikita ng mga tao. At makikita lamang nila ang Diyos sa pamamagitan po natin na nagsasabing tayo ay nasa Diyos. Amen? Hallelujah. So, ano pa? Ang sabi dito sa una, sabi ko kanina, ay isaayos ang dapat unahin. Pangalawa, hanapin ang pansariling kalinisan. Bakit po ito sinabi? Ibig sabihin, hanapin ang katuwiran ng Diyos. Hanapin ang pansariling kalinisan. Hanapin ang katuwiran ng Diyos. Ibig po sabihin, hanapin mo ang katangian ng Diyos. Amen. Ang kanyang katuwiran ay dapat po na makita po sa atin. Sabihin, ang katangian ng Diyos ay dapat po na nakikita sa atin. Amen. Hallelujah. Dahil hindi po tayo makagagawa ng tunay na pagbabago sa mundo ito hanggat wala pong nakikitang pagbabago sa atin. Kaya dapat lamang po na tayo po ay nagbabantay sa ating sarili. Amen. Hallelujah. So, ano ba yung ibig sabihin ng hanapin ng kanyang katuwiran? Ibig sabihin po ito, nasain natin ito. Hanapin, kapag kanina pa ulit-ulit tayo, hanapin, nasain, asamin. Ano po ang sinasabi ng Matthew 5:6? Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Ibig sabihin, tayo po ay matatawag na mapalad kapag tayo'y nagmimithi, nagnanais, nagsisikap, nag-e-effort na makatupad sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin po, mayroon talaga tayong gagawing pagsisikhay, pagpipilit na makatupad sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po, ang pagtupad po sa kalooban ng Diyos ay hindi madali dahil mayroon tayong adversary. Mayroon tayong kalaban. May espiritong pumipigil sa atin. Mayroon tayong kalaban na kung saan ay laging nakabantay
sa kung ano yung gagawin natin, sa kung ano yung iisipin natin, sa kung ano yung lalabas sa mga bibig natin. Amen? Kaya sabi ng Mateo, mapalad ang mga taong nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Pwede pahina ang boses. Hallelujah. So, mapalad ang nagmimithi, nagpipilit, nagsisikhay, nagnanais, hallelujah, na makatupad sa kalooban ng Diyos. At kapag nakita ng Diyos, at talaga ito yung pinagsisikapan natin, pinagsisikhayan natin. Ano ang sabi ng Diyos? Ipagkakaloob ng Diyos ang kanilang minimithi. Amen. Amen, Sister Irene. Kauhawan, naisin, mithiin. Intentional, talagang pagpipilitan talaga natin gawin. Yes, Sister Irene, intentional po talaga ang ating pong gagawin sa paghahanap sa paghahari ng Diyos. Hindi po ito yung bahala na kung anong gawin sa akin ng Diyos, kung pabaitin niya ako o ano. Talaga pong mayroong effort tayong gagawin. Amen? Hallelujah. Ano pa po? Si Pablo po, ano po pa si Pablo makatapos po niyang maligtas? Ang sabi po ng Pilipos chapter 3 verse 9b, sinulat ko na po ito. Sabi niya, hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos, hindi sa kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Alam niyo po ba itong si Pablo ay di po ba siya yung pinaka ay mainit na tagasunod ng kanyang sekta, kanyang reliyon. So baltang siya po ay makakilala sa tunay na Diyos, naging mahigpit na po siya sa pagsunod sa kalooban ng Panginoong Hesus. At ang sabi niya dito, kung noon na talagang ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa lumang kautusan, ngayon naman po sinasabi niya na hindi na niya hangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kasi po ang lumang tipan ay puro utos. Pero hindi po ibig sabihin na babaliwalain natin ang lumang tipan, kundi ang nais ng Panginoon, katulad ng ginagawa ni Apostol Pablo, ang ninanais niya ay ang pagiging matuwid niya sa kalooban ng Diyos batay sa pananampalataya. Kasi po, ang salaan po ng lumang tipan ay ang bagong tipan na ginanap po ng ating Panginoong Hesus. Ang lahat po ng ginanap ng ating Panginoong Hesus ay, sabi nga, ay at tayo sumampalataya sa Kanya. Kahit hindi natin sabi nga, ay ang lumang tipan po kasi ay puro utos, di po ba? Dahil dumating na po ang Panginoon na siyang tumupad ng bawat utos o ng kautusan, at ibinigay natin o ilipat natin ang ating pananampalataya sa Panginoon, ang hindi po natin natupad na kautusan, nilipad po ng ating Panginoon, at dahil po doon, inilipat po natin ang ating pong tiwala sa Panginoon. Amen. Sapagkat sabi nga, kung yung 10 utos ay nakatupad ka sa isa, nalabag mo yung siyam, wala rin. Kung nalabag mo ang 5 at nasunod mo ang 5, wala rin. Sabihin, bagsak pa rin tayo. So dahil yun po ay natupad na lahat ng ating pong Panginoon, siya po ang ating pong tagapagligtas, at siya na po ang nakasalo sa atin pong hindi magawa-gawa na makasunod sa 10 utos. Kaya naman po, sabi nga ni Pablo, ang kanyang pagiging matuwid ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Dahil pananampalataya po ang sabi nga ay ang naging dahilan kung bakit po tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. So, at ito po ibinigay sa atin ng Diyos. Sinasabi po ito ng 2 Korinto chapter 5 verse 21. Ito po ang sinasabi. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen. Nang ilipat po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon, dahil sa po ay hindi po nagkasala ang pananampalataya po natin, mga kapatid, nang siya po ay atin pong paglagakan ng ating pananampalataya,
Sabi doon, siya ay ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. So, kabanalan po ang hinihingi po sa atin ng atin pong Panginoon. Kasi yun po ang naisang nyo doon sa Matthew 6:33 na pag sumakita ninyong pagharian kayo ng Diyos, ang pagiging banal, pagpapakabanal, ay isa po sa hinihingi ng sinasabi ng Matthew 6:33. At ang pagpapakabanal pong ito ay hindi po natin magagawa sa ganang ating sarili, kundi nung atin pong ilipat ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ibinihis po natin ang kabanalan ng Diyos. At sa karamihan po natin mga tao, kapag nakatingin po sa atin ang Diyos Ama, ang nakikita po niya sa atin yung ating ibinihis na pananampalataya na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya nga po, kung matatandaan nyo, nung ang Panginoon ay nakapako sa krus, na nagdilim ang kapaligiran, nahati sa gitna yung makapal na tela ng templo, nakita po doon ng Diyos Ama kung gaanong karaming kasalanan ang nakapatong sa ating Panginoon. Kaya halos ito po ay hindi po natagalan at ito po ay nagkaroon po ng, sabi nga, ay nagdilim sa katanghaliang tapat nung nakita po ng mapatong po sa kanyang lahat ang kasalanan ng buong sanlibutan. At dahil po doon, nang siya po ay muling nabuhay na mag-uli, at tayo sumampalataya sa kanya, yung kabanalan po ng Panginoon ang nakabihis na po sa atin. Kasi po, wala po tayong sariling kabanalan. Sapagkat ang pinaka mabuting gawa po natin ay maruming basahan lamang po sa paningin ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. So, kaya kailangan po na ipamalas natin ito. Yun pong, hallelujah, yun pong pang sarili nating kalinisan. Ibig sabihin po, mamuhay po tayo na nasa sakop ng kaharian. Sabi nga ay, kapag po ating maalala ito, alalahanin natin na tayo po ay saved by grace but living in the kingdom of God. Amen? Kasi po mayroong pananampalataya sa mga panahon ito na extreme, na hindi pa siya nagkakasala, pinatawad na siya ng Diyos. Kaya ang gagawin niya ay yung mga bagay na ginugusto ng kanyang laman at sinasabi na siya ay hindi pa nagkakasala, pinatawad na ng Diyos. Hallelujah. At kung siya man ay namumuhay sa immoral na pamumuhay, hindi siya dapat na ang tawag sa kanila, huwag mo silang ikukondina dahil niligtas sila ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Hallelujah. Mga kapatid, totoo po na tayo po'y naligtas sa grace, sa biyaya ng Panginoon. Pero huwag po tayong maging abusado sa biyaya ng Diyos. Amen? Sabi nga, ang ating kaligtasan ay libre, pero hindi mamurahin. Amen? Ang ating pong pananampalataya ay sabi nga, ay libreng ibinigay sa atin ng Diyos kung tayo sasampalataya sa Kanya. Pero hindi ito cheap. Hindi ito mumurahin. Bakit? Kasi po ang ibinayad sa atin ng Panginoon doon sa kusang Kalbaryo ay ang Kanyang mahalagang dugo. We are saved by grace, but living in the kingdom of God. Kung tayo po ay naligtas sa biyaya, at ngayon naman po tayo namumuhay sa kaharian ng Diyos. Amen. Hindi po pwedeng maghiwalay ang dalawang yan. Kung tayo naligtas sa biyaya, mamuhay tayo sa kaharian ng Diyos na nagro-rule yung Kanya pong kapangyarihan sa loob ng Kanyang kaharian. Amen. Ibig sabihin, namumuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Pangatlo po, tingnan ang ipinangakong pagpapala. Sabi dun sa huling talata ng huling pananalita ng Matthew 6:3, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Means, lahat, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Ibig pong sabihin, yung lahat ng pinagsisikhayan, lahat ng pinagpipilitang makuha ng mga tao,
ang mga ikinababalisa ng tao, yun po ang ibibigay sa atin ng Diyos. Pag sumakitan muna niyong pagharian kayo ng Diyos at namuhay sa kanyang kalooban at ang lahat ng bagay ay idaragdag o ibibigay sa inyo. Ito po yung nais ng Diyos. Hallelujah. Tignan po natin ang Matthew 6:25-34. Hallelujah. Basahin mo natin sinasabi sa Israel, huwag mamuhay sa kahalayan. Amen. Yun po kasi yung ayaw ng Panginoon sa kanya pong mga anak na namumuhay sa kanyang kaharian. And layuan ang mahalin na pamumuhay. Amen. Dahil yan po ay hindi po siya makapaglalapit sa atin sa presence ng Lord. Because siya po ay aalis pa ng mga tao sa presensya ng ating Panginoon. Sabi po ng Matthew 6:25-34 ay ito. Babasahin ko pong lahat ha. Matthew 25 verse hanggang 34. Ang sabi po ay ito, pakinggan muna po natin ha. Pagtsagaan niyo po ako. Ilang ano lang po ito. Ilang pages lang po itong ginawa ko. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin. Kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi pat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik ni nag-aani o kuya ay nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi pat higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay nang higit 1 oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kaya nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin nyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinamin o daramtin sapagat ang mga bagay na ito ang kinahuhumulingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam na inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito, ngunit pag sumakita ninyong nang higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at namuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, saka ninyo harapin kapag ito'y dumating na. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. O di po ba? Hallelujah. So, ano ba ang mga kinakaabalisa ng mga tao? Sabi dito sa verse 25, ang pagkain ang unang ikinababalisa ng mga tao. Amen. Pagkain. Ang sabi doon sa verse 25 ay huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain. At kasama na rin ang iinumin. Bagabag na bagabag doon ang mga tao. O kaya nga hindi na makasunod sa kalooban ng Diyos. Sino ba naman ang gustong nagugutom? Sabat nangunguna po ang takot sa kanya na wala siyang kakainin. Ito po yung mga pinagkakaabalisahan ng mga tao. Pangalawa, yung kanyang kalusugan. Di po ba? Sa pag-aalala ng mga tao, ano ang nangyayari sa kanyang kalusugan? Sa verse 27, ito po sabi, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit 1 oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Meron na po ba kayong nalaman na nang dahil sa kanyang pagkabalisa ay humaba ang kanyang buhay at lalo siyang naging malusog? Hindi po ba ito ay nagiging ugat ng mga anxiety, depression, pagkaligalig, pagiging tulala, o panghihina ng katawan dahil sa pag-iisip ng mga bagay na wala sa kanya, o dahil siya'y nag-aalala sa kung ano ang kanyang pong ikabubuhay? Umiikli pa nga ang buhay at nagiging nasasalanta pa ang buhay ng tao dahil sa
mga bagay na iniisip niya nang nawala siya. Hallelujah. At ano pa ang ano pa ang mga ikinababalisa ng tao? Ang kanyang pananamit. Ang sabi ng verse 28 hanggang 29, at bakit kayo nababagabal tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paanong sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni hubahabi man, ngunit sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagbihis o hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakariringal ng kanyang mga kasuotan o ng kanyang damit. Di po ba si Haring Solomon noon hanggang ngayon ay maaring walang naging katulad sa kanya pong pagkagagandang mga damit. Pero hindi siya nakapagdamit ng kasing gaganda ng mga bulaklak na nasa parang. Tingnan po natin, kapag po tayo ay pumupunta sa mga kabundukan, nakikita tayo ng mga bulaklak. Di po ba, anong ating nararamdaman? Wow, amazing. Pero hindi pa po yun ang sabi nga ay galak na galak tayo. Naaalis yung ating kabigatan kapag nakikita tayo ng mga itsura na hindi mo iisipin na mayroon palang mga ganong mga halaman, mayroon palang ganong mga bulaklak. Hallelujah. Hindi po sila, sabi nga ay, sabihin po naman po natin, ay sila, mga bulaklak sila, ay tayong tao. Pero ito po ba ihahalimbawa ng Diyos? Kung hindi nais ng Diyos na huwag nating isipin ang mga ikinababalisa ng tao. Hallelujah. Natural lamang na tayo mag-isip ng para sa araw ng bukas. Pero ito po pala ay hindi nakapagpapahaba. So sa lahat ng bagay, maaaring guilty tayo sa lahat ng yan. Pero ito po ang nais ng Panginoon. Huwag po nating ikabalisa ang katulad ng ikinababalisa ng mga wala pang pananampalataya sa Diyos. Dahil yan po ang dahilan kung bakit ang mga tao ay hindi po sumampalataya sa salita ng Diyos. Dahil ang kanila pong iniisip ay maaari ito'y pampaubos lang ng oras. Kung sila ay makikinig ng salita ng Diyos, ang oras nila ay mauubos o ang oras nila ay masasayang sa dami ng kanilang gagawin. Amen. Kaya sinabi niyang, ito ang ikinababalisa ng mga wala pang pananampalataya sa Diyos dahil ang ating oras sana na para sa Diyos. Mga kapatid, ilang oras ba tayo binigyan sa maghapon, magdamag, 24 oras. 12 hours sa araw at 12 hours sa madilim na gabi. So, ilan po ang 10% ng 24 hours? 2 hours and 40 minutes. Pero dun pa sa 2 oras at 40 minuto, ay meron ba tayong nailaan na 2 hours and 40 minutes sa maghapon magdamag? Parang 40 minutes ay ang ating pangkupo ay umiikot na dahil meron tayong pupuntahan. Hallelujah. Maaring makatagal tayo sa araw ng linggo dahil pagsamba, pero ang pinag-uusapan po ay 24 hours. Hindi po 7 days. Hallelujah. So, ibig sabihin, marami tayong kulang sa Panginoon. Pero mabuti ang Diyos. Pinauulan niya sa mabubuti at pinauulan niya sa masasama. Ganun kabuti ang Diyos. Ganun kabuti ang Diyos. Bakit hindi po natin magawa ang ipinapagawa sa atin ng Diyos? Sabi niya ay ibigay kay Cesar ang para kay Cesar at ang sa Diyos para sa Diyos. Ibigay natin ang ating pong sarili sa pagtatrabaho sa paggawa. Sabal sa oras naman po ng para sa Diyos, huwag na po natin agawin. Amen. Kasi kapag inagaw at inalis ito ng Diyos sa atin po, wala na po. Hindi na po natin ito pwedeng balikan. Hindi pwedeng wait lang. Time out. Hindi na po pwede. Time out at wait lang, Lord. Kasi hindi pa ako tapos sa marami kong kabalisahan sa mundong ito. At
Nakakalungkot di po ba kapag po ang isang tao ay alam niya siya papanaw, ay gusto niyang gawin ang lahat ng bagay na hindi niya nagawa nung siya ay malakas pa ang kanyang katawan. At siya ay nagkukumahog noong panahon na alam niyang wala na siyang oras. Sabi nga ng isang quotations na nabasa ko ay ganito, sobrang busy niya, wala siyang paglagakan ng kanya pong mga gawain, sobrang dami niyang ginagawa, wala na siyang panahon sa kanya pong trabaho sa bahay, wala siyang panahon, lagi siyang nagmamadali. Sa pagbangon niya sa umaga, wala na siyang oras para manalangin, wala na siyang oras para magbasa ng salita ng Diyos, wala na siyang oras para kausapin niya ang Diyos. Noon pong dumating na sa rurok ng dulo ng panahon ng kanyang buhay, nang siya po ay kuhanin ng Diyos, ang sabi po niya sa Panginoon, Lord, tingnan niyo naman po ang aking pangalan kung nakasulat dyan sa aklat ng buhay. Pero ang sabi ng Lord, I'm sorry, wala na akong oras. Di po ba nakakalungkot po na kung tayo po ay may buhay pa, malakas pa, wala tayong oras sa Diyos. Subalit nung kuhanin ng Diyos ang ating buhay, tayo po ang nakiusap sa Kanya. Tingnan niyo po kung nakalagay ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay. Pero hindi na po, wala na pong panahon na maisulat pa ang pangalan niya sa aklat ng buhay dahil wala nang oras. So mga kapatid, paano po natin mapapaganda o mapapaayos ang nalalabing buhay po natin? Kasi ang sabi ng awit 90 verse 12, yamang itong aking buhay ay maikli lamang na panahon, ituro mo sa akin upang ako ay dumunong. Di po ba? Hallelujah! So, ito yung mga kinakahumulingan ng mga pagano. Hallelujah! Sapagkat ang mga bagay ito ang kinuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. At mayroon pong pangako ang Panginoon dun sa hulihan. Alam ng iyong amang nasa langit kung ano ang kailangan ninyo. Alam ng ating Diyos kung anong kailangan natin. Pero hindi po natin mapaniwalaan. Amen. Ibig po bang sabihin na natin ay hindi tayo magtatrabaho? Hindi po. Kundi sa umaga pa lamang po pag binigyan pa po tayo ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon pa ng buhay at lakas, unahin muna po natin siya. Ihabilin natin sa Kanya ang ating maghapon, ang ating mga mahal sa buhay. Lalo na po sa mga panahon ito, mga kapatid. Ang panahon ay pasama na ng pasama. Hindi natin hawak ang ating pong buhay. Maraming mga balitang nakakagimbal, di po ba? At ang una na agad natin iniisip, papaano ang aking mga mahal sa buhay? Papaano ang aking buong sambahayan? Ngayon, kapatid, ito yung panahon para dalahin mo sila sa Diyos. Pagising pa lang natin sa umaga, pagmulat ng ating mata, ibigay natin sila sa Panginoon sa magitan po ng panalangin na Panginoon, ang maghapon kong ito ay ibinibigay ko sa iyo, tinitiwala ko sa iyo kasama ang aking buong sambahayan, ang aking mga pananampalataya, ang aking mga biological na mga mag-anak, kapatid, asawa, lahat ng mga taong ibinibigay mo, Lord, sa akin sa buong maghapon. Ikaw po ang mamuna sa Kanya. Maging ang ating pong buhay. Amen. Na ang ating buhay sa buong maghapon ay magawa natin, maganap natin kung ano yung pinagagawa ng Panginoon, kung ano yung pinagaganap ng Diyos sa atin po. Amen. Ito po ang dapat nating matutunan, mga kapatid. Alam po, aking pong book ay hindi lahat ng gusto natin ay kailangan nga natin. Amen. Hindi lahat ay bibigay ng Diyos. Hindi bibigay ng Diyos ang lahat ng gusto natin. Pero, pwede siyang magbigay as a reward. Amen. At ibibigay lang ng Diyos kung ano talaga yung kailangan natin. Ibig sabihin, mga kapatid, kaya minsan tayo po ay napapagabag kasi may mga bagay na gusto natin makuha. Pero hindi naman po nais ng Diyos. Ito'y kuhanin natin. Dahil hindi naman po ito, sabi nga ay, ito po ay mga bagay na extra lamang. Hallelujah.
Ito po ang ating tandaan. At ito ang itinuturo sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Tungkulin po natin na paglingkuran ang Diyos. At tungkulin naman ng Diyos na ibigay sa atin ang ating pong kailangan. Pag ito po'y nagkabaliktad, sabi ko po, tungkulin nating paglingkuran ang Diyos. At tungkulin naman ng Diyos na ibigay ang ating pangangailangan. Kapag ito po'y nagkabaliktad, mga kapatid, hindi po pagpapala ang ating pong matatanggap. Baliktarin po natin. Naisin natin na tayo muna ipagpalain ng Diyos bago tayo sumunod sa Kanya. Yun po, di po ba yun ang baliktad nung tungkulin nating maglingkod sa Diyos at tungkulin naman ng Diyos na tayo po ipagpalain. Ngayon, sa atin pong pagbaliktad nito, kung tayo muna po maghihintay ng pagpapala ng Diyos bago tayo sumunod, maaari pong hindi pagpapala ang atin pong matamo o matanggap, kundi pagpapalo ng Diyos. Amen? Ang atin pong ginagawa ay, sabi nga ay, to believe is to see, hindi to see is to believe. Kailangan mo nating sumunod. Katulad po ng sinasabi ng Matthew 6:33 na ating pong talata, na pag sumakita ninyong pagharian kayo ng Diyos at sumunod sa Kanya pong kalooban upang ang lahat ng bagay ay ibigay niya sa atin. Amen. Hallelujah. Sa atin pong pagtatapos, mga kapatid, nais po ba natin na maging mas mabuti pa ang nalalabi ng ating buhay? Nais po ba natin na yung natitirang lakas natin, natitirang buhay natin ay maging mas mabuti, mas mainam? Amen? Dahil hindi po natin alam, mga kapatid, kung kailan at kung gaano kahaba ang ating pong buhay. Kaya maging matalino po tayo sa ating pong paggamit ng ating pong natitira pong buhay. Hayaan po natin na ang ating pong Panginoon ang mabuhay sa ating pong buhay sa araw-araw. Mabuhay po tayo para sa Diyos, para sa Kanya, at siya po ang bahala na ibigay sa atin ang ating pong pangangailangan. Amen? Hallelujah! At magagawa lamang po natin ito, mga kapatid, kapag tayo po ay rooted in His Word. Kapag po tayo ay nakaugat po sa Kanya pong mga salita. Kasi po, kapag hindi po tayo nakaugat sa salita po ng Panginoon, hallelujah, madali po natin malilimutan kung ano po yung pinagkakatugubilin sa atin ng ating Diyos sa araw-araw. Amen. Ito po yung nais ng Panginoon, na tayo po'y mabuhay sa Kanya pong katwiran at paghahari. Dahil ang sabi nga ay ang paghahari ng Diyos ay hindi po natin mararanasan kung hindi po natin ito pagsisikhayan. Amen. Sabi nga ay napakadali lang makalimutan ang salita ng Diyos kapag nauna ang mga bagay-bagay na nasa unahan na mga alalahanin. Madali lang tayong makakalimot sa sinasabi ng Panginoon kapag ang nauna po natin ay mga bagay na hindi natatapos, hindi nauubos. Ito po yung mga kabalahan sa daigdig na ito. Amen. Ang sabi nga ay, katulad na lamang ko, ikaw ay isang simpleng may bahay. Nagawa mo na maghapon sa iyong bahay. Kapag natulog ka, bukas ng umaga, ganoon na naman. Ulit-ulit lang. So, hindi matatapos. Sabi nga, hindi natatapos ang gawain, sa balik natatapos ang ating buhay. Kaya kailangan lamang po ang isang matalinong pagpapasya kung papaano po natin gagawing mas mabuti ang ating pong buhay. Amen. Hallelujah. So, yun lamang po, mga kapatid, at ang dalangin ko po sa Panginoon na patuloy po tayong, sabi nga ay patuloy nating pagsikapan na tayo po ay pagharian ng Diyos. Hallelujah. Basahin ko po ang ali. Sabi po ng Matthew 6:33, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat na pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Hallelujah. Sige po, basahin muna po natin atin muna pong basahin ang mga pagbati ng ating mga kapatid.
hello, Sister Irene. Good PM po. Kay Pastora Lilia. Good evening po, Pastora. Kay Pastora Lilia. Kay acknowledging Him in all aspects of our life. Tama po. Dapat po siya po ay sangguniin sa lahat ng aspeto po ng atin pong buhay. Dahil po, siya naman po talaga ang may-ari ng atin pong buhay. Blessed evening po, Paslina. Stay safe. Ito po, nabasa ko na siya kanina. And healthy po at sa lahat ng mga kapatiran. God bless us all po. Hallelujah. So, yung atin pong everyday routine, ulit-ulit lang siya. Hindi siya natatapos. Pero ang ating pong buhay ay natatapos. Kaya kailangan lamang po na unahin po natin ang kalooban ng Panginoon. Ito po si Froilan Jr. Clemente. Si Brother Stanley ba ito? Amen. Mas piliin si God. Amen. Praise God sa buhay po ni Brother Jonathan. Praise God. Hallelujah. Baka mas marami pa ang time sa Facebook. Totoo po. Hallelujah. Pero gamitin po natin ang Facebook ay sa ikararangal pa rin po ng ating pong Panginoon. Kasi sa totoo lang po, mga kapatid, ang Facebook po, sabi nga ay tools ng kaaway, pero magagamit po natin ito bilang tools ng ating Panginoon sa magitan po ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hallelujah. Pagpapaabot ng salita ng Diyos sa mga tao po na nangangailangan po nito. Lampas-lampasan na lang po natin kapag hindi po makakapagbigay ng kalakasan spiritual po sa atin. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sino po bang gustong mag-join sa akin sa gabing ito? Sister Irene, ikaw ba ay free? Hallelujah. Na ikimag-join para po pag natapos natin to. Hallelujah. Praise you, Jesus. Ay, mahina ang signal, Sister Irene. Okay lang po, kapatid. So, ganun man po ay tayo po ay nagpapasalamat sa mga po sa atin. I-share na lang po natin, mga kapatid, kung ito po ay para po ito mapanood din po ng iba. Hallelujah. Joining na ba? Yan. Hello, Sister Irene. Wala kang sound, sister. Mahina ang sound mo. Nakapasok po. Kaya lang mahina ang signal, kaya siguro sa nagbablog. Pero okay na, maganda ng signal mo sa akin. Kumusta po? Salamat po sa inyong pagsama sa akin sa gabing ito. Kahit Okay po tayo naman. ay dapat ko yata yung nakita kong viewers natin. Hallelujah. So alam niyo po, alam mo, ito yung sabi nga ay ito yung verse na lagi nating naririnig at lagi nating naituturo pero nani-neglect, ano di po ba? At kapag ito yung na-neglect, ito yung sabi nga ay minsan 100% na hindi natin nasusunod dahil nauuna natin ang maraming bagay. At doon po na sabi nga doon po na hindi na iibigay ng Diyos kung ano po talaga yung gusto niyang ibigay sa atin. Sabi ng Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Pero dahil po sa ito'y na-neglect, hindi din po natin nakukuha kung ano po yung nais ng Diyos na ibigay sa atin. Di po ba? So ano po yung masasabi mo sa ating talakayan ngayon? Yung masasabi ko sa ating talakayan ay talagang magkaroon po talaga tayo ng discipline. Discipline sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Siyempre, pagbabasa ng salita ng Diyos, pananalangin. Kasi kung hindi po tayo pag prayerlessness po, kahit lack of prayer lang, kahit kaunti lang tayo manalangin sa Panginoon, it's already a sin na . It's already lack of, yung wala na tayong panahon kay Lord. Ganon. So, kasi minsan po, di ba, sa sobrang busy-busy nga po,
Minsan sa pagmamadali, lalo na yung mga nag-office, dahil naranasan ko yan noon nung nagtatrabaho ako. Yung naranasan ko yan, iba na ngayon na yung masarap na umaga pa lang nagpupuri ka na sa Panginoon, inaawitan na siya. Tapos may time ka talaga na antayin mo, yung you are waiting for the glimpse of the glory of God. Hindi yung parang kinakatik ka, di ba, na parang nagbabasa ng Bible, parang nagmamadali. Kaya ang isip ko, nag-iisip na, ano kayang lulutuin ko? Saan kaya nagmamadali na ako? Kailangan makaalis agad ako, baka ako trafficking. Ganon. Dati ganon ako eh. Ganon ako. Kaya naranasan ko po yan. So, iba po talaga yung may time ka talaga na mahabang time kay Lord. Na yung time mo, sabi nga doon sa pinakinggan ko rin eh, sabi niya, kahit 5 minutes nga lang, minsan mag-alarm ka. Mag-alarm ka. Everyday, kahit na mga ilang minutes, mag-alarm. Mag-alarm daw every hour may 5 minutes tayo kay Lord na prayer. Every hour may alarm na talaga tayo, ugnayan kay Lord, nakikipag-niig. Tapos sabi ko, nga, no, ang ganda pala noon. Tapos yun naisip ko. So, kailangan talaga po may discipline. At the same time, yung intentional. Intentional po talaga, di ba? Kasi our body is weak, di ba? Marami tayo, minsan pagod na, parang minsan ayaw na nating pagkahiga nga minsan sa kama, di po ba? Minsan, imbis na, magpe-pray ako mamaya na Lord, mahiga-higa muna ako, mamaya nakatulog ka na pala, di po ba? May mga ganun din po ako nangyayari minsan. Kaya I see to it na, kailangan magbasa muna ako, mag-pray muna ako, bago ako matulog, bago ako humiga, kasi talaga ang temptation matindi. Ayun, so talagang intentional, disiplinado, pagkatapos nandun po yung talaga natin, yung desire ng puso. Yung sinabi niyo nga po kanina na desire talaga na kinauuhawan mo talaga sa Panginoon, na nasasabi mo talaga na you are acknowledging God, na I need you, na hindi tayo mahihiya, na sabi natin, kailangan ka talaga namin, Lord, kailangan ka namin banal na Espiritu, na kung wala ka sa amin, walang mangyayari sa buhay namin, di ba? I am broken without you. I am broken without you. I need you. We need to acknowledge na kahit naglalakad lang tayo, kahit tayo naglilinis, nagluluto, ano man po, yung kinakausap lagi si God, and you are talking to the Holy Spirit. Alam niyo po, yun yung pina-practice ko po sa life ko, na minsan akala nila may kausap ko. May kausap ko. Si Holy Spirit kausap ko si God. Minsan sabi nga ni Stanley, Mama, bakit parang may kausap ka? Sabi ka, alam mo, si Lord yung kausap ko. Kasi minsan naglalakad lang ako, sasabihin ko, Lord, tulungan mo naman ako dito. Lord, alam ko kasama kita, hindi mo naman ako iwanan, kaya malakas ang loob ko. Ganun po. Kumbaga, everything po talagang ibibigay natin kay Lord. Ipapasa kay Lord. Talagang tiwala. Tapos, alam natin, nakasama natin ang Holy Spirit kasi ibinigay naman talaga ni God ang Holy Spirit sa atin. So, talagang tama-tama yan na we need to seek ye first the kingdom of God. All these things shall be added unto you talaga. Kasi di ba? And all these things and His righteousness, di ba? Kasi kung hindi natin talagang nagsusumikapan yung righteousness, di ba? Hindi natin malalayuan ang halay ng mga pamumuhay. Ang dami niyan. Kung bibilangin natin, hindi natin mabilang sa 10 daliri natin. Sa dami-dami. Tapos, madali din tayo makapag-compromise. Madali tayo makalimot. Kaya we need to, talaga po, seek ye first and His righteousness talaga. Kasi nandun yung pagnanais natin na tayo ay baguhin araw-araw. Kasi kung wala pong pagbabasa ng Biblia, wala po ang pagnanais, walang disiplina, wala po tayong pananalangin. Wala po. Wala po talagang pagbabago na mangyayari, magaganap sa buhay natin. Walang changes, walang transformation. Wala tayong armas sa wala. Kaya yung pagiging yung pagiging habi nga ay pagiging handa natin sa Panginoon. Yung kasi yung pinaka joyful event ng mga mananampalataya. Yung laging maranasan. Darating na si Jesus po, Pastora, malapit na dumating si Jesus eh. Kaya kailangan talaga handang-handa na tayo. Nasa purification stage na tayo actually, di ba? Yes, amen.
Ay, Excited na nga. so, ano, Sabi ko nga, ah, sabi ko nga, nako Lord, dapat talaga handang-handa kami. Bigla kang dumating, handa kaming lahat. hallelujah. At ang maganda nito, kapatid, ay yung pag ang pinag-uusapan natin ang Panginoon, di ba? Marami tayong magagandang na masasabi natin sa karakter ng Lord. Ang pinakamasarap Yeah. pag-usapan ay ang karakter ng Diyos. Kung sino siya? Di ba? Sino ba ang Panginoon? Ito nga yung natutunan ko nung kahapon lang ba yun habang ako ay nag-devotion. God, si God, hindi lang siya is the God, King of Kings and Lord of Lords, but also a chef of chefs. Bakit chef of chefs? Kasi di ba, pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, niluluto niya yan eh. Pinasasarap niya para sa atin. Para kainin natin. Kaya yun Parang pulot sa na ano ko na, he is also a chef ng mga chef. 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 Ayun. Amen. Kusinero ng mga Opo. kawan. Lagi siya Mm-mm. inihahandang bagong luto kain, bagong luto recipe. Totoo yan. Opo. Hallelujah. Kaya ang Opo, ang sarap ng ang niluluto niya, di ba po, pag-uusapan sa atin. Kaya laging may mga fresh revelation tayong natatanggap. Tsaka yung hindi pa ulit-ulit yung sinasabi natin. Di ba, napansin mo, pag nagsasalita tayo ng paulit-ulit, halimbawa, tuturo natin, yun na lang ng yun, yun na lang ng yun, meaning wala tayong nakukuhang bagong revelation kay Lord. Kailangan may bago lagi. Laging may bago. Yun yung ibig sabihin, talagang nakakaniig mo ang Panginoon at ang banal na Espiritu ay naririnig mo talaga. Dahil may bago siyang revelation, laging fresh. Kaya nga, di ba, fresh. Di ba, sabi niya. Di ba? Kaya nga may kanta tayo na, di ba? Always new every morning. Kasi yung mercy ni God always new every morning. And also the grace of God. Tapos yung ano niya pa, yung freshness ng pagkain na pinapakain sa atin. Hindi naman tayo kasi pinapakain ni Lord ng panis. Hindi tayo pinapakain ni Lord ng luma na yun na lang ng yun. Ang tawag kasi namin doon sa mga paulit-ulit na kwento na yun na lang ng yun ang sasabihin natin, mga panis na pagkain. Hindi si Lord nagpapakain ng panis. Ang pinapakain ni Lord sa atin laging bagong luto. Kaya sabi ko kay Lord, may natutunan na naman ako. Nga Lord, no? Kaya kailangan talaga magsaliksik ng salita ninyo kasi bago lagi ang kakainin. Laging fresh. Yung talagang fresh lahat pati sa mata. Lahat. So, pag-uusapan ay ang salita ng Diyos. Malawak ito, mga kapatid. Malawak siya. Sis, pwede bang mag-lead ka ngayon sa prayer natin? Closing prayer natin? Ikaw na ang mag-lead sa prayer. Sige po, meron Sige po po. bang mga nag-request dyan na mga humihiling ng kagalingan or anything? Or ano na lang, no? Para sa lahat na lang. Amen, amen. Sige po. Pamunahan po tayo sa panalangin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, aming Ama. Hallelujah, Lord God the Father in heaven, who created the heaven and earth, who created the universe, our Yahweh, the great I am. We are calling upon your name and we are basking in your very presence, O God, for who you are. Wala kami dito, Panginoon Diyos, nang dahil lamang, Panginoon, sa aming mga sarili. We are here in front of you, O God, right now. Nagpapakumbaba, Panginoon Diyos, dahil alam namin na ikaw po ang naglalang sa amin na kawangis ninyo. Na alam namin na kayo po nagmamay-ani ng lahat at kayo po ang makapangyarihan sa lahat na so loving, slow to anger, na abounding in love. Na tunay po, Panginoong Diyos, na kayo po ay righteous judge, na namumuhi kayo sa kasalanan. Alam namin, Panginoong Diyos, na kayo po ay banal, banal at kabanal-banalang Diyos na wala pong
Wala pong maitatangi, wala pong Panginoong Diyos maikukumpara sa inyo. Hindi po kayo mahihigitan ng kahit sino pa, Panginoong Diyos, dahil kayo po ang Diyos na aming sovereign God who is in control of everything, O God, na kahit, Panginoon, ang pag-ikot ng mundo, ang pag-ikot ng buwan, ng sun, O God, ng universe ay kontrolado ninyo. Pati po ang mga sitwasyon ng aming mga buhay, ng aming pamilya, ng aming mga negosyo or anuman, Panginoong Diyos, ang mga pinagkatiwala ninyo sa amin. You are in control, O God, Panginoong Diyos. Kahit, Panginoong Diyos, sa mga oras na to, may mga nalulungkot o may mga masasama ang pakiramdam, Panginoon Diyos. Mayroong karamdaman, Panginoon. Kayo ang may control, O God, because we know of who you are. Alam namin kung sino kayo, Panginoon Diyos. You are a forever faithful God, and you are faithful yesterday, today, and forever, O God. Hindi kayo nagbago, hindi kayo nagmaliw, hindi man lang kayo, Panginoong Diyos, sumuko sa amin. Hindi nyo kami sinusukuan. Lagi po kayo, Panginoong Diyos, nandyan sa tabi namin dahil sinabi niyo sa inyong salita that you will never leave us nor forsake us. At salamat, Panginoong Diyos, dahil sa inyong bugtong na anak. Kaya kami naririto, kaya kami patuloy na susumamo sa inyo, kaya po kami lumalapit, Panginoon, na may pagpapakumbaba dahil alam namin na ibinigay niyo ang sarili niyong anak, ang inyong nag-iisang bugtong na anak para sa amin on our behalf, O God, na samantalang dapat po kami ang pinarurusahan. Dapat po kami ang pinako sa krus dahil sa aming mga kasalanan, and we are not worthy, O God. We are not deserving of anything, O Lord. Pero, Panginoon, ibinigay niyo po ang inyong bugtong na anak na siya po ay nabayubay sa krus at namatay para po sa aming mga kasalanan at nabuhay muli sa ikatlong araw at ngayon po ay pinaghahanda kami ng lugar sa langit. Kaya, Panginoong Jesus, tunay pong labis namin kayong pinasasalamatan because we know that you are preparing a place for us in heaven. At ngayon din po, Panginoong Jesus, ay kayo din po ay nag-i-intercede sa amin. At yan po ang ginagawa ninyo at kayo po ang baptizer of the Holy Spirit. That's why you have given us the Holy Spirit, ang banal na Espiritu na ibinigay niyo po sa amin, Panginoong Diyos, upang kami ay maging matatag, makatayo, Panginoong Diyos, na patuloy pong magtiwala sa inyo, patuloy pong magbigay ng kaluguran sa inyo, Panginoong Diyos. Dahil kung kami lang po sa aming mga sarili, hindi po namin kakayanin, Panginoong Diyos, dahil naririto pa rin po kami sa aming mga laman. Naririto yung mga tao kami, Panginoong Diyos, na nagkakasala at nagkakasala pa rin. At kung may nakita po kayo, Panginoong Diyos, ngayon na karumihan sa aming mga puso at isipan, alam namin na kayo po ang tunay pong na maglilinis sa amin, aming Diyos. At salamat sa paglilinis at sa mga oras na to, hinihiling po namin ang kagalingan na ipapataw niyo po sa bawat isa, Panginoon Diyos, yung may mga tao po na nasa banig ng karamdaman sa mga oras na to at humihiling po ng kagalingan according to your will and purpose, O Lord God. Kayo po ang magpapahaba ng kanilang mga buhay at kayo po magpapagaling sa kanila at wala pong imposible sa inyo, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng mga pananampalataya na meron sila sa kanilang mga puso, aming Diyos. Sinabi niyo nga po, Panginoon, na kung meron lang kaming maliit na pananampalataya, kahit katulad lang po ng mustard seed, O God, and we can move mountain. Alam namin, Panginoon Diyos, na yan po ang sinabi niyo po at meron kayong binigay sa amin na kapangyarihan upang, Panginoong Diyos, na kami po ay ano man ang aming hingin sa inyong pangalan na ibinibigay niyo po sa amin, Panginoon. At kaya bigyan niyo po ng kagalingan ang lahat po na may mga sakit at karamdaman sa mga oras na ito. Ano man, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, provision, Panginoon, physically, Panginoon Diyos, even, Lord, ang kanilang mga damdamin, mga emosyonal, ang kanilang mga pag-iisip, Panginoon Diyos, ay inyo pong pagalingin, pati po ang kanilang mga spiritual na buhay. Ngayon, bigyan niyo po sila, Panginoong Diyos, bigyan niyo po kami ng patuloy, Panginoon, na pagkauhaw, pagkagutom sa inyong presensya, na ang aming nanaisin, Panginoon, ay ang inyong presensya, na kayo po, Panginoon, ang aming laging makaniig. Kayo po ang yumakap sa amin, sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. And Lord, alam ko, Panginoon Diyos, sa mga oras na to, ang mga kaibigan namin na may mga nawalan po ng mga mahal sa buhay, Panginoon Diyos, na nandun po sa kanilang mga lamay, nandun po sa kanilang mga lugar, Panginoong Diyos. We are praying, Father God, for peace, for
for guidance, O God, sa mga pamilya na naiwan, Panginoong Diyos. And Lord, you are the one who will comfort them. You are the one who will comfort their heart, O God. And even you are the one who will provide everything that they need, O God, sa sitwasyon nila ngayon na meron sila. Panginoong Diyos, alam namin na marami din po ang mga nawawalan ng trabaho at naghahangad, Panginoong Diyos, na magkaroon ng work. O God, saan man sila naroroon, Panginoon, dako ng mundo at sa dako ng Pilipinas, Panginoon Diyos, sa bawat sulok ng Pilipinas. We are praying, Father God, kayo po nakakaalam kung sino sila. Kayo po ang nakakaalam at hindi man namin sila nakikita, Panginoon Diyos. Hindi man namin sila nakakasalam sa mga oras na to, but we are praying, Father God, for them na makakuha sila ng work, O God, especially kung sila po ay mga padre de pamilya at mga nanay, Panginoon, na nangangailangan ng kanilang mga anak upang makakain at makapamuhay ng maayos, Panginoong Diyos. Ikaw po ang magpo-provide ng kanilang mga lang sa mga oras na to. And Lord, remember the people, O God, ng kabataan, ng mga orphans, O God. Ang dami-dami pong kabataan, Panginoon Diyos, ngayon na napapariwara. Ang dami-dami din pong kabataan, Panginoon, na naman. Lord, kamakailan lang, Panginoon Diyos. Ang trailers, O God, ang natagpuan ng mga kabataan na tadtad at namatay, Panginoon Diyos, at nakalagay po sa mga truck, O God, sa Mexico. We are praying, Father God, lalo na sa mga borders, O God, of every country, Lord. We are praying, Father God, for kaligtasan, Panginoon, ng mga kabataan, Panginoon Diyos, na walang pong kamalay-malay at walang kamuang-muang, O God. We are praying, Father God, na bago man nangyari ang mga ito sa kanila, kung ano man ang mga nagaganap ngayon dito sa mundo, we are praying, Father God, that they will be able to know Jesus Christ, O God. Especially, Lord, yung mga tao, Panginoon Diyos, na gumagawa nito, Panginoon, yung mga karumal-dumal na gawain ito, Panginoon Diyos, gisingin niyo po sila, buksan ang kanilang mata, ang kanilang mga puso, ay palambutin niyo po, Panginoon, nang sa ganun ay makilala po nila kayo, at sila po ay magsisi bago po mahuli ang lahat. Panginoong Diyos, marami po ang walang tirahan, Panginoon, sa buong mundo, sa bawat bansa, Panginoon Diyos, dahil po sa mga nagaganap ngayon sa aming bansa, sa bawat bansa, Panginoon Diyos. We are praying for every borders, O God, na kayo po mag-provide ng kanilang mga pangangailangan, ng kanilang tubig, ng kanilang mga pagkain, ng kanilang mga tirahan, at digit sa lahat, Lord, ilayo mo sila sa anumang pong karamdaman at anumang aksidente, at anumang, Panginoong Diyos, na mga karumal-dumal na pagpatay, Panginoong Diyos, dahil minsan pinapatay na lang po sila. Dahil sabi nga, wala naman daw wala naman daw silang kwenta. Pero Panginoong Diyos, ang bawat isa na nilalang ninyo ay may kwenta sa inyo. Dahil kami po'y nilalang ninyo ng kawawa. Panginoong Diyos, inihiling namin na kami po na mga Kristiyano na inyong minamahal, na mga hinirang ninyo ay manatili sa inyo. At higit sa lahat, Panginoong Diyos, patuloy kami magbasa ng inyong salita, patuloy kami mag-aral, patuloy kami manalangin, Panginoong Diyos, at lagi po, Panginoong Diyos, surrender namin ang buong buo ang aming buhay sa inyo, O God. Tulungan niyo kami na hindi po kami mahulog sa mga compromising system. Huwag hindi po rin kami mahulog, Panginoon, sa mga kasalanan. Bantayan niyo po ang aming puso, bantayan niyo po ang aming labi, ang aming mga isipan, na hindi kami magkakasala, Panginoong Diyos, sa aming Ama. Lord, pinahin niyo po, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, sa amin, ang mga napatuloy po na gumagawa ng mga kwento at nakikipag-chismis at para siraan ang bawat isa. But Lord, we are praying, Father God, na kayo po ang magtago sa amin sa ilalim ng inyong mga pakpak at tubuhin niyo at tago niyo kami sa inyong banal na dugo, Panginoong Jesus. At ganun po, itago niyo kami sa likod ng inyong banal na krus. Nang sa ganun, Panginoon Diyos, makita ng mga tao ay kayo sa aming mga buhay. At tulungan niyo kami, Panginoong Diyos, na kami maging good example sa mga tao na kasalamuhan namin, sa mga kamag-anak namin, sa kapamilya namin, sa asawa, sa mga anak, at ganun din po sa mga relatives namin, sa kapitbahay namin, sa mga tao na nakakadaupang palad namin araw-araw. Panginoong Diyos, tulungan kami na tunay pong mahalin namin ang aming mga kaaway, mahalin namin ang mga taong nakasakit sa amin, mahalin namin sila, at makipagkwentuhan pa rin po sa kanila, hindi po yung parang kaaway na hindi na kami mag-uusap at hindi na magkikita at hindi naman lang magkukumustahan. Panginoon Diyos, hindi po yan ang disenyo niyo sa amin bilang mga Kristiyano. Ang nais mo, magmahalan kami, magkaisa, Panginoong Diyos. Dahil ito na po ang panahon para magkaisa. Hindi po namin itataas ang bawat relihiyon. Hindi po namin itataas kung ano po ang aming mga sekta. Hindi po namin itataas kung ano pong simbahan meron kami. Kundi ang itataas lamang namin ay ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ang dapat lamang lapitan namin dahil alam namin na ang Panginoong Hesus lamang ang
there is healing, there is power, there is freedom, there is peace, there is guidance, protection, wisdom, knowledge, and understanding, and the peace, that inner peace, O God, na ibinibigay niyo sa amin which transcends with all understanding, O God, ay mararanasan namin. At ang kalakasan na araw-araw sa aming pamumuhay hanggang sa pagtulog namin ngayon, pag-iwaiwalay namin aming Diyos, inyo po kaming bantayan, send the legions of angels who will guard us, who will guard our home, who will guard our families, O God, na hindi po makakapasok ang anumang kaharian ng demonyo, ang anumang mga gawa ng demonyo sa aming mga buhay, Panginoong Diyos. Sinasaway namin sa pangalan ni Jesus na ito pong lahat ay inyo po kaming tatakpan ng banal na dugo ni Jesus. At ganoon din po, Panginoong Diyos, as we continually basking in your presence, as we continually worship in your spirit and in truth. Allow us, Father, to really love you more and more, na talagang Panginoong Diyos, pag nasaan ka namin na kayo pong maisin namin, na kayo ang aming laging kasama, na kayo po ang aming mamahalin ng higit pa sa pamilya, ng higit pa sa mundo, ng higit pa sa mga material na bagay, Panginoong Diyos, at ano man yung mga addiction, O God, na nalalagay ng kaaway sa aming buhay, Panginoong Diyos, upang kami mailayo sa inyo. Tanggalin niyo po ito, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Tanggalin niyo po ito sa aming mga buhay, dahil hindi po ito kanais-nais at hindi po ito nakakalugod sa inyo. At anumang hindi kalugod-lugod, Panginoon, sa inyo, itanggalin niyo sa aming buhay. Kayo po, Panginoong Diyos, ang aming maitas sa araw-araw, sa bawat minuto, segundo ng aming buhay, sa aming paghinga. Dahil kayo po ang aming hininga, aming Diyos. Dahil kayo po nagbigay sa amin ng hininga, at sa aming paghinga, Panginoong Diyos, kayo lang din po ang kukuha ng aming hininga. Kaya Lord, pinagkakatiwala namin ang lahat sa inyo. Pinagkakatiwala namin ang mga purpose, ang mga plano ng aming mga buhay. Dahil minsan, marami kaming plano, marami kaming nais, pero Lord, higit sa lahat, mas malawak ang inyong plano at mas nakahihigit sa aming mga plano. Your will be done in our lives, O God. Your will be done in our family. Your will be done in our ministries. Your will be done in our works, in everything, O God, saan man ba ako naroon, ang bawat isa na naririto, na nakikinig at nakikipanalangin sa amin, Panginoong Diyos. Mata mo ang blessings, mata mo, Panginoong Diyos, ang iyong kaluguran. Mata mo, Panginoon, ang inyong righteousness. Mata mo, Panginoong Diyos, ang iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Salamat, aming Ama, at binabalik ko namin sa inyo ang kapurihan, ang kalwalhatian, ang inyong kadakilaan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Amen. Thank you. Thank you, Sister Irene, sa Salamat. akin. Nawa uli, samahan kami. Hallelujah. Po sa lahat. So, bye-bye na po, kapatid. God bless you God all. bless. Mga Thank you. kapatid. Noon. Ayan si Helpa. Kumusta? Yung mga hindi natin nabati, Pastora. Batiin natin. Si ano daw, si Pastora Mariel, nandun siya sa Lamay. Oh, yan. Hello, yeah, basahin natin si ay nawala si Hello po, Sister Helpa. Good evening po. At saka ito po si Pastora Ariel. Ito po siya. Saan ba yun? Worker. Sabi po ni Brother Jonathan, Pastora, ipag-pray niyo po ang aking pamilya na tumutuligsa sa akin dahil sa sinabi ko kanina sa aking live, isama niyo po sa prayer ang aking mama, papa at asawa ko na hindi nakaunawa sa aking ginagawa. Nagawang paglilingkod sa Lord. Sige, pag-pray natin ang ating mga kapatid na ito, ating pong pahabol na panalangin. O Lord God, Ikaw ang aming Diyos ng kaliwanagan, Ikaw ang aming Diyos ng kaayusan, at Ikaw ang may akda ng pamilya, Ikaw ang may akda ng buhay. Kaya Lord God, itinitiwala namin sa iyo ang pamilya po ni Brother Jonathan sa oras na ito, na sila po o Diyos ay makakilala, makaunawa kung ano po yung kalooban mo po sa kanilang mga buhay, na sila po o Diyos ay kunin nga pong inalis mo sa kadiliman, dala po si Brother Jonathan, Panginoon, upang at dinala mo ito o Diyos sa iyong kagilagilalas na kaluwanagan. Nawa po o Diyos sa kanya pong buhay na ibinigay mo sa kanya, Panginoon, magkaroon din po ng kaligtasan at kaliwanagan ng kanyang buhay.
sa bayan sa pangalan ni Jesus. Ikaw po ang mag-comfort sa kanya at patulungan ka na gamitin siya bilang daluyan ng iyong salita, bilang daluyan ng iyong pagpapala at kaligtasan, Panginoon, sa kanya po sa bayan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At ganoon din po, basahin ko ulit yung mga kapatid ha. Sabi ni sabi ni Pastor, dito pa ako sa lamay. Okay lang po, Pastora. Hindi po. Hindi natin ibasa malina. Sister Joy, si Lenjo Osir. Thank you kapatid. Sabi niya, sarap mag-aral ng salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kasi po, kapag po pinag-uusapan natin ang salita ng Diyos, nagagalak po ang Panginoon at binibigyan nila pa tayo ng marami pang insights at joy sa ating puso kapag siya po ang ating pinag-uusapan. Amen. Hallelujah. Sino ba yung kanina ko pong nakita dito? Pastora, si Lord po ang itataas sa ating buhay. Amen. Yes, Lord God. Ito si Brother Jonathan, ito yung masipag na lingkod ng Panginoon. At alam po natin na nagagalak ang Diyos sa kanyang buhay dahil kahit saan po siya naroon, hindi po niya nakakaligta ang ibahagi sa Jesus. Kahit po sa kanya pong mga nakakasuno po sa sasakyan. Pati yung mga tumatawag sa akin na baliw ay ipag-pray niyo po na makasumpong sila ng kaliwanagan ng isip at sila rin ay maligtas. Amen. Hallelujah. Okay lang po natawagin nila tayong mga baliw basta po pagdating ng Panginoon tayo po ay kukuhanin niya dahil kaya hindi po nila tayo naunawaan kasi po ang destination po natin ay langit. Ito po kasi ang mga lingwahe ng mga nasa lupa sa mga papunta pong langit yan. Naunawaan po natin sila at ipag-pray po natin sila. Hallelujah. Kung wala na po, sino po bang kaligtaan ko dito? Hallelujah. So sa lahat po ng mga sumama, blessed evening po sa lahat. Galing po ito kay Sister Helpa. Thank you po kapatid, Ma'am Sis Helpa, sa inyo pong pagsama sa amin at sa lahat po ng mga sumama sa amin. Bagamat hindi ko po kayo nakausap dito sa atin pong online, pero alam ko po na sinamahan niyo po kami. Salamat din po sa buhay ni Sister Irene. Siya po ay sumama sa atin. At announce din po natin mga kapatid ang mga gawain po ng mga kapatid po natin sa atin pong suportahan ang ito si Wendy Unshakable Bride. Hello, na-miss ko tong Sister Wendy. Blessed evening po. Yes. Atin pong suportahan ang mga gawain pa po ng ating mga kapatid, ang kanilang mga ministry. Ganoon din kay Sister Nora. Good evening po sa inyo mga kapatid. Amen. Good evening Sister Nora. Samahan po natin ang gawain po ng estranghero na samahan po natin si Pastor Erwin Escalada. Suportahan po natin ang kanya pong ministeryo, ang estranghero na dito rin po nilalagay kasi siya po ay isa rin po natin na mga magigiting na pastor sa atin pong Workers of God Truth. Hallelujah, si Pastora Meriel sa kanya pong prayer tower at sa mga mensahe pa po niya po silang samahan. At i-encourage ko rin po ang ibang mga kapatid po natin na magbahagi tayo ng salita ng Diyos dito po sa online para po tayo po ay higit marami po tayong mahasikan ng mabuting balita kasi po marami pong mga kapatid ngayon na marami pong mga tao ngayon na nawawalan po ng loob. Hindi lang po natin alam, akala lang po natin okay lang sila pero hindi sila okay mga kapatid. Katulad po lang ating napanood ng isang linggo na tumalon sa mataas na building kasi maaaring siya po ay nawala ng pag-asa, nawala ng loob at na-depressed ang kanyang buhay dahil wala pong salita ng Diyos na nagbigay kaliwanagan sa kanya. So, goodbye po and God bless po. Good night po everybody. Salamat po sa inyong pagsama. Sa sunod pong araw, samahan po natin ang ating pong mga kapatid sa kanila pong pagbabahagi ng salita ng Diyos sapagkat ito po yung talagang kailangan po natin sa mga panahon ito. So, to God be praise at purihin po ang
Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa atin. God bless po. Good night po sa ating lahat. Bye-bye.